Okay. Magandang umaga, mga kapatid kaibigan. Happy Sabat. Na hindi pa tayo mag-umpisa, mahihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe lang po sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis ang pagpalaganap sa salita ng Diyos sa buong mundo. Yun lang ang munting hiling namin. Paki-subscribe lang, Marlon Coret YouTube channel. Yun lang po. Tayo na yung manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa umaga ng Sabat, Panginoon. Tulungan mo po kami sa aming pag-aaral sa iyong salita. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng mga nakakarinig nitong mensahe na ito. Na sila ay makaunawa at sila ay tumanggap sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at sa magdalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ito ang ating pag-aaralan ngayon ng umagang ito, mga kapatid kaibigan. Exodo, Kapitulo 20, versikulo 8 hanggang 11. Ito ang sinasabi rito sa versikulo 8. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. Yan ang sabi ng Diyos. Italaga natin sa Diyos ang araw ng pamamahinga. Yan ang sinasabi rito. 9. 6 na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Yan ang sabi dito sa 9. Ito ang inutos ng Diyos. 6 na araw tayong gagawa sa ating gawain. Isa lang sa Diyos. 6 ang sa tao. Anong araw ang patrabahoin tayo ng Diyos? Linggo, magtrabaho. Lunes, magtrabaho. Martes, magtrabaho. Merkoles, magtrabaho. Huwebes, magtrabaho. Biyernes, magtrabaho. Ayan ang inutos ng Diyos sa atin. Magtrabaho tayo sa loob ng 6 na araw. Pero ang ika-7 araw, huwag magtrabaho. Dahil ang ika-7 araw ay sagradong araw, banal na araw, binasbasan, pinagpala, ibinukod para sa Diyos. Yan ang ibig sabihin. Patrabahuin tayo ng Diyos 6 na araw. Pero ang Sabat, huwag magtrabaho. Yan. 10. Ang ika-7 araw ay araw ng pamamahinga. At itatalaga ninyo sa akin sa ika-7 araw. Walang gagawa, isa man sa inyo. Kayo ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop, o sinumang naninirahan sa inyong tahanan. Ang Sabat, itinalaga para sa Diyos. Para tayong mga anak ng Diyos, magpahinga rin. Sama sa Diyos. Ipinagpahinga ito ng Diyos, itong ika-7 araw. Yan ang sinabi ng Diyos. Dito, ang Diyos ay nagtuturo. Tinuturuan tayo ng Diyos. Anong araw? Pero, ang tao ayaw sumunod. Ayan. Pero ang Diyos ay hindi nagkukulang sa pagtuturo. Tinuturuan tayo ng Diyos. Mga kapatid kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Kaya kumplito ang itinuro ng Diyos sa atin. Tagapagligtas,
Tinuturuan tayo. Sino ang tagapagligtas? Si Jesucristo. Siya lamang ang tagapagligtas. Wala nang iba. Tinuturuan din tayo sa kautusan ng Diyos. Yan. Kumplito ang itinuro ng Diyos para tayo ay hindi maligaw. Ay, mga kapatid, kaibigan, mahal natin ang Diyos. Mahal din tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahama. Gusto ng Diyos tayo ay maligtas. Kaya tayo, huwag tayo magalit. Pagturuan tayo ng Diyos, dapat tayo ay sumunod. Huwag tayo magalit. Dahil tinuturuan tayo. Kumplito ang tinuro niya dito. Patrabahuin tayo ng Diyos sa 6 na araw. Ano ba ang unang araw? Linggo. Ano ang sabi ng Diyos? Magtrabaho kayo sa loob ng 6 na araw. Di ba? Linggo, unang araw. Magtrabaho tayo hanggang Biyernes. Pero ang Sabat, di tayo patrabahuin ng Diyos. Kahit palatandaan ng Diyos yan, nga nakakilala tayo sa Diyos. Kilala rin tayo ng Diyos. Yan. 11, last verse. Ito ang sinasabi. 6 na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng nasa mga ito. Nagpahinga ako sa 7 araw. Itinangi ko ito at itinalaga para sa akin. Ang 7 araw para sa Diyos. Dapat tayo ay sumunod nito. Kasi ang Diyos ang may sabi. Bakit? Ang karamihan ay ayaw sumunod. Ang Diyos nagturo na magpahinga ka sa 7 araw. Kaya ang Diyos nagpahinga. Ibig ba sabihin ang Diyos ay napapagod? Hindi napapagod ang Diyos dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Bakit sinabi dito nga? Nagpahinga siya. Para tayong mga nilalang niya, tayong mga hinirang niya, tayong mga anak niya, dapat sumunod. Magpahinga din tayo tulad ng Diyos. Pag gusto tayong pumasok sa kapahingahan, dapat sundin natin ito. Huwag tayo magalit. Dahil ang Diyos ang may sabi nito. Hindi ako. Ginamit lang ako ng Diyos bilang instrumento para maipahayag itong kanyang salita sa buong mundo. Ay, mga kapatid, kaibigan, gusto ng Diyos na tayo ay makaalam nitong kanyang salita. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Isip natin, alam ng Diyos yan. Laman ng ating puso, alam ng Diyos yan. Pati buhok natin, bilang ng Diyos yan. Kaya mga kapatid, kaibigan, pag narinig itong minsay na to, paniwalaan natin ito. Dahil ito ay katotohanan. Walang halo nga kasinungalingan. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pag ang Diyos ang magsalita, ay totoo. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay. Kaya mga kaibigan, kapatid kaibigan, pag tayo ay nakarinig nitong minsay na to, magalit tayo, sinasalangsang natin ang Diyos. Kaya nagagalit ang Diyos sa mga sumasalangsang sa Kanya. Hindi tayo sa salangsang, hindi natin salangsangin ang salita ng Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Gusto ng Diyos na tayo maligtas. Tinuturuan tayo ng Diyos na kumpleto ang tinuro niya. Tagapagligtas, tinuturuan tayo. Sinong tagapagligtas? Si Jesucristo.
Manalig tayo kay Kristo at tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pagkatapos natin tinanggap, magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Pagkatapos magpabautismo, sundin natin ang kanyang mga utos. Huwag natin burahin ang utos ng Diyos. Huwag natin lapastanganin ang utos ng Diyos. Para hindi tayo magka-problema sa oras ng paghukom. Yan. Yan ang sinasabi ng Diyos. Sa Mateo, Kapitulo 7, versikulo 21 hanggang 23. Ang sabi ng Diyos, hindi lahat tumatawag Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Ayaon lamang mga sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Yan ang sinasabi sa versikulo 21. Sa versikulo 22, maraming nangatwiran. Nagsasabi, nangaral po kami. Nagpalayas kami ng mga demonyo. Gumawa kami ng mga himala sa pangalan mo. Oh. Ipinakita nila ang kanilang mga ginagawa sa Panginoon. Anong sinabi ng Panginoon sa versikulo 23? Kailan may hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapagawa ng masama. Bakit hindi nakilala? Dahil sa Sabat. Dahil ang Sabat ay palatandaan ng Diyos. Nga? Ang sabi ng Diyos, kilalanin niyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Kaya mga kapatid, kaibigan, huwag tayo magalit pag narinig natin ang Sabat. Dahil ito ang salita ng Diyos. Ito ang itinuro ng Diyos. Kapag gusto tayong pumasok sa kapahingahan, dapat sumunod tayo sa Diyos. Ano bang sinabi? Sa Hebreo, Kapitulo 4, versikulo 3 hanggang 5. Isinumpang hindi sila makakapasok sa kapahingahan. Bakit isinumpa? Nagalit ang Diyos. Sa verse 4, nagsabi sa ang ikapitong araw. Yan, magbasahin nyo lang ang Biblia. Hebreo, Kapitulo 4, versikulo 3 hanggang 5. Inulit, hindi sila makakapasok sa kapahingahan. Pag hindi ka makapasok sa kapahingahan, anong mangyari sa iyo? Alam mo na kung saan ka ilalagay ng Diyos. Kaya mga kapatid, kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo maligtas. Kaya mga kapatid, kaibigan, kumplito ang itinuro ng Diyos. Kaligtasan, tinuturuan tayo. Bautismo, tinuturuan tayo. Bakit? Ang bautismo. Ang bautismo ay simbolo sa pagkamatay. Paglubog, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ayan ang kahalagahan sa bautismo. Tagapagligtas, Hesus Kristo. Manalig tayo kay Kristo, tanggapin natin si Kristo. Bakit ang utos? Ipatupad ng Diyos. Dahil mahal natin ng Diyos. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon sa Juan 14, versikulo 15. Kung iniibig ninyo ako, sundin nyo ang aking mga inuutos. Yan ang sabi ng Diyos. Ay mga kapatid, kaibigan, dito kumplito ang itinuro ng Diyos. Kaligtasan, kailan ang kaligtasan? Ngayong buhay pa tayo. Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Buhay pa tayo. Kaya mga kapatid, kaibigan, dito kumplito ang itinuro ng Diyos. Para tayo ay hindi maligaw. Para tayo ay maligtas. Kaya mga kapatid, kaibigan, dito wag lang kayong magalit sa akin. Dahil ako ay ginamit lang ako ng Diyos bilang instrumento nga maipahayag ang kanyang salita sa buong mundo. Kaya nga, tinuturuan tayo ng Diyos. Kahit sa bagong langit, bagong lupa, ang samba roon ay Sabat, hindi linggo. Pag makapunta doon sa
Bagong langit, bagong lupa. Pero hindi makapunta roon, mga kapatid kaibigan, ang mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Hindi makapasok doon. Ang mga pangalan hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Iyon lang ang makapunta roon, yung mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay. Iyon ang makapagsamba roon sa bagong langit, bagong lupa, nga pinaghaharian ng katarungan. Ang samba roon Sabat, hindi linggo. Basahin mo, Isayas Kapitulo 66, versikulo 22 hanggang 23. Mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo rin sa versikulo 23. Araw ng pamamahinga. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Ano ba yung araw ng pamamahinga? Diba Sabat yan? Ikapitong araw yan. Pag nagbanggit ang Diyos ang araw ng pamamahinga ay Sabat yan. Ikapitong araw yan. Hindi yan linggo. Kaya dito pa lang mga kapatid kaibigan, tinuturuan tayo ng Diyos. Baka makapunta tayo doon sa bagong langit, bagong lupa. Doon tayo magsamba. Doon tayo magkita. Magkita tayo roon. Basta kayo naniniwala. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay at katotohanan. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Ang salita niya ay totoo. At buhay ang salita ng Diyos. Hanggang dito na lang tayo mga kapatid kaibigan. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umagang ito. Basahan mo po Panginoon ang lahat ng mga nakakarinig nitong mensahe na ito. Na sila'y maniwala at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.